Fuechuan tao rin ako. Ilang beses lang naman na nagbigay ng dugo, binayaran na kita. Ganito magpapadala ako ng 1,000,000 sa iyo ngayon agad. Pumunta ka at magbigay ng dugo para kay Wanru. Alam mo bang 500 igis na ang nakuha sa akin ngayon? Kung ganito pa rin baka mamatay rin ako. Sunan, kung wala ang dugo mo, mamamatay rin si Wanru. Tinalikuran ko ang pamilya at mga kaibigan, nag-isa akong sumama sa iyo ng 3 taon. Sa huli katawa-tawa pala pero ayaw kong tanggapin. Sunan, ikaw. Ito ba ang sinasabi ninyong malubha at mamamatay na? Yechuan, hindi ganito. Sabi ng doktor mahina ang katawan ko, kaya kailangan pa ng dugo. Sinaktan ako ni Sunan ngayon, nag-aalala ang doktor. Baka hindi ko kayanin. Kaya kailangan pa ng dagdag na dugo, baka malagay sa koma. Tama ba, Doc Chen? Tama ang sinabi ni Miss Kiao. Buti naman okay ka. Kahit ganyang palpak na pag-arte, hindi mo pa rin malaman. Tama na. Mali ka talaga ngayon dahil nanakit ka. Gusto mo pang magpumilit? Kailangan mo ba sa Wanru? Hanggang hindi na siya magising kailanman bago ka masiyahan. Fuechuan. Hiwalayan na natin. Sunan, huwag kang magsisisi. Ano bang problema mo? Kailangan mo pang magbanta ng hiwalayan. Ano magagawa ka? E di mamatay na siya. Sunan, darating ang araw na luluha kang hihingi ng tawad sakin. Alas 12 na. Saan ka ba namatay? Ano nang hinihintay mo? Ayusin mo yan. Dali, magluto ka sa kusina. Bingi ka ba? Di mo ba naririnig ang sinasabi ko? Pakirespeto naman, hindi ako katulong nyo. Respeto. Yang hamak na katulad mo. Karapat dapat bang humingi ng respeto? Sunan, nang pinakasalan mo ang anak naming Fu, dapat kang magpasalamat sa mga ninuno mo. Walang pinag-aralan. Kung hindi dahil kay Fuechuan, akala mo ba gusto ko sa pamilya nyo? Ha? Di ba't nang akit ka lang sa anak ko para umanga? Plastic. Hiwalay na kami ni Fuechuan. Kung sino man ang gusto maging asawa ng Fu, bahala siya. Lalaban ka. Papatayin kita. Lumayo ka sa akin. Kapag muling nanakit, hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis. Yechuan, wala nang takot si Sunan. Di ba't mabuti akong biyenan? Laging inaalagaan. Mas mabuti pa sa sarili kong anak. Di ba't responsableng biyenan ako? Yechuan, nasasaktan ako. 3 taon. Nag-alaga ako ng ahas. Sunan, sinaktan mo ang nanay ko, aalis ka nang walang paumanhin. Kung buhay pa, bakit magsusori? Minumura mo ako. Yechuan, tingnan mo, wala nang takot to. Yechuan, pigilan mo si Sunan. Ninakaw niya ang memeng, 10 milyon yun. 10 milyon lang. Ibigay mo na sa kanya. Hindi pwede. Sinaktan niya ako at nagnakaw. Dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad o ipakukulong ko siya habang buhay. Ma, tapos na ito. Pwede nang hindi tumawag ng pulis. Marami akong paan para sirain ang reputasyon niya. Yesheng, ano kaya? Mas mabuti sigurong bumalik na lang ako sa ospital. Natatakot akong magalit si Sunan. Kung maglakas loob siyang apihin ka, babaliin ko ang mga binti niya. Pinalayas na si Sunan ni Yechuan. Ngayon, baka kung saan-saan umiyak. Pero bilang isang dayuhan, hindi ba't masama na tumira ako dito? At Wanru, noong namatay ang kuya, heng sa sunog para iligtas ako. At ipinagkatiwala ka sa pamilya Fu. Naging miyembro ka na ng pamilya Fu. Alagaan ka namin para sa kapatid mo. Sa gabi ng bukas.
Papuntahin ko si Yechuan para samahan ka. Para hindi na magmalaki pa si Sunan, na siya pa rin ang Emares Fu. Kung ako, sa kwarto ni Sunan ba titira? Maligayang pag-uwi, binibini. Tatay, Anong iyak-iyak? 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang pumiling iwan ang pamilya para pakasalan si Fu Yechuan. tatay, nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Ano lang naman yan, hiwalayan. Hindi ba kayang-kaya ng pamilya so nabuhayin ka? Hindi mo kailangan magnakaw ng ari-arian. Sides na. Huwag ka nang umiyak, Nanan. Halika, umuwi na tayo. Grabe ang pamilya Fu. Naglabas ng pahayag ang Fu Group sa opisyal na social media account nila. Inakusahan si Nanan na nagnakaw ng milyon-milyong halaga. Lahat sa Weibo, si Nanan ang sinisisi. Ang anak ko, si Su Yifeng, kung gusto ng alahas, hindi kailangang magnakaw. Sobra-sobra na ang pamilya Fu. Iba-block ko silang lahat. Tatay, hindi na kailangan. Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa pamilya Fu. Bukod pa riyan, ang malinis. Iba't iba yan. Ang sarili kong anak. Hindi ko hayaang apihin ng mga basurang yan. Dalhin mo si Nanan sa party bukas ng gabi. Isuot mo ang pinakamahal na alahas natin. Wow, dumating si Sujin ng West City. Ang gwapo niya. Talagang Golden Bachelor ng West City. Hindi ba yan si Sunan? Ang bilis niyang nakahanap ng bagong sugar daddy, si Sujin ng West City. Yechuan, noong hiniwalayan kanya. Hindi kaya dahil sa kanya. Ginoong Fu, dumating na kayo. Ako ang general manager ng Zida Group. Umalis ka dyan. Sedge, alis na ako. Saan naman kaya tumakbo ang babaeng yon? Sunan, bakit ngayon ko lang napansin? Ang kapal ng mukha mo, may lakas pa ng loob magsuot ng nakaw na kwintas. At magyabang dito. Bulag ka ba? Nga, kabit ka naman, paano mo makikita? Alahas ito ng royal family ng muna ko. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ako as Yechuan ay tunay na nagmamahalan. Ang kwintas mo, hindi kaya pinagbili mo ang dugo mo para dito. May 5 milyon sa card, ilabas mo ang dugong akin. Sa katawan mo. Sunan, ginagamit mo ang pera ko para hamakin si Wanru. Karapat-dapat ka ba? Pera. Ginoong Fu, pagdating sa pera, hindi pa natatalo ang pamilya namin. Sunan, wala ka bang hiya? Nagiging kabit ka para lang sa pera. Kung may hiya ako, hindi ko sana ibinigay kay Wanu. Ang 3 taon kong pagiging blood bank. At Sunan, huwag mong sisihin si Yechuan. Kasalanan ko lahat, ako kasi palaging may sakit. Kung may galit ka, sa akin na lang, malapit na rin naman akong mamatay. Wanru. Sunan, sumama ka at mag-transfuse ng dugo kay Wanru. Bitawan mo siya. Wala nang kinalaman si Nanan sa'yo. Tigil na. Tigil na. Nanan, doktor, tawagin ang doktor. Ang pasyente, sobrang pagdurugo lang, napagod ang katawan. Kaya nawalan ng malay. Ikaw, Wala namang problema sa katawan ang binibining ito. sigurado ka. Yechuan, nawalan ba ako ng malay kanina? Bigla-bigla na lang akong nanghina. Lumang sakit ko na yan, mahina talaga ang pangangatawan. Kumusta naman si Atsunan, mahina rin ang katawan niya. Huwag mo na siyang guluhin dahil sa akin. Wanru, huwag mo na siyang intindihin basta't okay ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Kuya, ayoko sa ospital. Ayokong pumunta. Fu Yechuan, may lakas ng loob na ganyanin ka. Gagantihan ko siya. Ayoko nang makipag-ugnayan kay Wechuan. Sa anumang paraan. Sa hinaharap, gusto ko lang mamuhay ng maayos. Kuya,
Nanghihinayang lang ako sa'yo. Nan, sagot ko lang ang tawag. Sunan, ang pera mo galing sa awa ni Yechuan. Kumakain ka pa sa mamahaling restaurant, nasaan ang hiya mo? Halos makalimutan ko, ilang araw lang ang nakalipas. Tinulak mo ako, magluhod ka at humingi ng tawad, ngayon din. Ay naku, may tao palang lumalabas ng hindi nagtotoo brush sa umaga. Ang baho ng bibig. Hinahamon mo ako. Kung mang-aasar ka pa, hindi kita palalampasin. Hawak-hawakan mo ang nanay ko? Manager, lumabas ka. Itapon ninyo ang dalawang ito. Sunan, nagtaksil ka pala kay Yechuan. Nakikipagtalik sa ibang lalaki. Diborsihado na kami ni Fu Yuchuan, malaya akong gumawa ng gusto ko. Ayaw mo. Magreklamo ka sa pulis. Yechuan, sinaktan na naman ako ni Sunan. Yechuan, Kuya, Nasaan siya? Sunan, sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ng nanay ko? Lumugod ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Huli na. Dati, dahil mag-asawa tayo noon. Pinapatawad kita, pero lalo kang nang abuso. Ngayon, hindi lang ako magrereklamo sa pang-abuso. Magrereklamo rin ako sa pagnanakaw. Alahas na 10 milyon, maghanda kang mabulok sa bilangguan. ganoon ba? Natatakot pa nga ako na hindi ka magreklamo. Ano ang ibig mong sabihin? paano mo nakuha ito? Ikaw talaga ang gumawa. Sunan. Hindi maintindihan ni Yesheng. Sumasabay ka rin ba? Bata pa si Yesheng. Pakiusap, patawarin mo siya. Pwede ba? Naiintindihan mo. Ibalik mo ang dugong kinuha mo sa akin. Labing 4,440 milimetro. Ang kabuang dugo ng isang adulto ay 4 hanggang 5,000 milimetro. 3 beses kang pinaubusan ni Kiao Wanru. Hindi pa rin aabot sa kabuang akin. Kaya mo ba? Gusto mo lang akong mamatay. Masamang babae ka. Alam mo mahina ang katawan ni Atwanru. Inaapi mo pa siya. Nasaan ang konsensya mo? Dapat lang na ayaw sa akin ni Sunan. Kung gusto mo talagang mamatay ako, gagawin ko ang gusto mo. Wanru, Paano nagkaroon ng ganoong kasamang babae sa mundo? Kumuha lang ng kaunting dugo, namatay ka ba? Sunan Wanru kung may mangyari sa kanya, ipapalibing kita kasama niya. Foyechuan, ang lupit mo. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ibalik ni Kiao Wanru, ang dugong inagaw sa akin. Ipapakalat ko ang video ng pagnanakaw ng alahas ni Foyesheng. Pagdating ng panahon, maghanda kayong masira ang pamilyang Fu. Halika rito. Gusto mo bang patayin si Wanru? Dahil sa dugong ito, nasa malalang koma na si Wanru. Sunan, nasisiyahan ka na ba? Ang tanga mo, nauto ka pa ulit-ulit. Ng iisang babae. Tumigil ka, wala kang pagbabago. Tingnan mo nga kung dugong tao ba talaga yan. 3 taon na, alam ko ang itsura ng dugong tao. Impossible. Hindi kagaya mo ang sinungaling na si Wanru. Umalis ka. Sunan, huwag mong isipin na dahil may suporta ang pamilya Su. Makakagawa ka ng gusto mo, binabalaan kita. Kung hindi mo ako pakakawalan, bukas palang patay na siya. CJ. Mabuti. May lakas ka ng loob. muntik mo nang mapatay si Atwanru. Hindi pa naman patay, nakahiga lang dyan. Gusto mo talagang patayin si Atwanru. Halika, kukunin ang dugo mo. Bitawan mo ako, wala kayong karapatang pilitin ako. Ikaw naman ang mobile blood bank na hinanap ng kuya ko para kay Ate Wanru. Ang dami mong perang nakuha sa pamilya Fu. Konting dugo lang naman. Hindi ka naman mamamatay. Kung naniniwala ka talaga kay Kiao Wanru, bibigyan kita ng pagkakataon kung magkano ang kunin mo. Ganon din ang kukunin ko para sa kanya. Hindi gumagana sa akin ang pang-asar. Mga mahirap kayo. Pera lang ang habol nyo. Nagpakasal ka kay Sujin para sa pera. Di ba? Sage, kapag pumayag kang magbigay ng dugo para kay Ate Wanru, iyang 1 milyon ay sa iyo. Ang dugo mo ang kailangan ko. Huwag kang magmalaki, 1 milyon sapat na para sa iyo. Kung naniniwala kayong lahat sa kanya, taya tayo. Anong taya?
Kung ako ang mananalo, wag na kayong manligaw sa akin, mga few. Kung ako ang matatalo, buhay ko sa huli, buong puso kong gagawing mobile blood bank si Kia Wanru. Nan, anak, nasaan ang pasyente? Siya pala. Anong maganda sa sakit na to? Mahina lang ang katawan. Ano tong blood bag? Manok ang label pero tao ang nakalagay. Laoyang, kakasuhan ba ang ospital nyo? Hindi, impossible. Doktor ka nga lang alam, anong sinasabi mo? AME, Nan, anak, tayo na. Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. MS Kiao, ingatan mo ang salita mo. Si Ginoong Tsu ay kilalang haligi sa larangan ng medisina. Niloloko mo na naman ako. Hindi, Yechuan. Alam mo naman gaano kahina katawan ko nitong mga nakaraang taon. Talagang ayaw sa akin ni Sunan, kaya naghanap siya ng tao para siraan ako. Wanru. May hangganan ang pasensya ko, pag-isipan mong mabuti. Yechuan, Ingat ka. talagang hindi ako nagsisinungaling. Yung tao na yon, halata namang kasabwat ni Sunan. Bakit kaya hindi nakikita ni Yechuan? Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala sa galit na to. Gagawin kong impyerno ang buhay ni Sunan. Nalaman ko, nasa night bar si Sunan ngayon. Maghanap ng mga lalaki para lasingin siya, tapos pasukin at sirain. Anong gagawin mo kay Sunan? Kuya, ano bang gagawin ng grupo ng lalaki sa babae? Hindi mo alam? Mabuti pang ipagdasal mong walang mangyari kay Sunan. Kung hindi, kung paano mo siya sisirain, ganoon din ang gagawin ko sa'yo. Hoy, ganda, ang ganda mo, inom tayo. Halika, tahimik dito sa private room, dito tayo, ganda. Layas, hindi niyo ako kayang guluhin. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Tama na, Ginoong Fu, patawarin niyo na kami. Ginalaw niyo ang kapatid ko. Paano niyo gustong mamatay? Sunan. Nan. Ang sakit ng ulo ko. So kayong dalawa, matagal nang nagkakilala. Wala kang pakialam. Salamat sa tulong mo ngayon. Maghahanda ako ng malaking pasasalamat mamaya. Ginoong Few, paalam na. Pinaalis mo ako. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Huwag kang magpaloko. Sinagip kita dahil ayaw kong madumihan ng blood bank ni Wanru. Yesheng, Kung lalaki ka, gumapang ka at lumuhod ng maayos. Ano ba ang mali ko? Hindi lamang halos pinatay ni Sunan si Atwanro, kundi nagtaksil pa siya sa'yo, may ibang lalaki. Pinagalitan ko lang siya. Sa susunod na may pagkakataon, papatayin ko talaga siya. Kuya, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil kay Sunan? Kung hindi dahil sa pamilya Fuka, isinumbong na kita sa pulis. Wala akong kapatid na nang-aapi lang ng babae. Pero ginawa ko, ito para sa'yo. Hindi kita hiniling na apihin si Sunan. Dalhin mo siya sa Pilipinas. Umuwi siya kapag nagbago na. Pilipinas, kapatid mo siya. Paano mo siya itatapon doon para magdusa dahil sa isang dayuhan? Tama, ala namang malaking kasalanan si Yesheng. Maayos naman si Sunan ngayon. Tumahimik ka. Kailangan na niyang magbago ang ugali. Dalhin mo na siya ngayon, bilisan mo.
Yesheng. Sunan, dahil na naman kay Sunan. Saksi siyang mapaminsala. Siguro si Sunan ay talagang hindi swerte sa atin. Ita, kung talagang nag-aalala ka kay Yesheng, samahan kita mamili bukas sa mall para makapagpadala tayo ng gamit sa kanya. Tama, ang galing mo. I-wrap mo ito para sa akin. Kukunin ko ang bag na ito. Basurang tao para sa basurang bag, bagay nga ito sa'yo. I-wrap mo yon para sa akin. Huwag kang makunwari. Ang mamahaling gamit dito ay hindi mo kayang bilhin. May mga taong mahilig magpanggap, nagpapakapagod para magyabang. Ang mga mahihirap ay madaling ma-offend. Mahirap. Paano ako maghihirap kung nandyan kayo? Kanina, nag-ambag pa kayo sa Giko. Ano ang ibig mong sabihin? Akin ang mall na ito. Nagsisinungaling ng malang dahilan. Maligayang pagdating, binibining Sunan. Hindi kaya ipinagbili mo ang sarili mo para makuha ang mall na ito, kahit iwan ka ni Yechuan. Huwag kang magpakababa. Kung hindi, sa kasal namin ni Yechuan, hindi ko kayang ipakilala sa iyo ang aking kabit na hindi karapat-dapat sa mataas na lipunan. Napakahiya talaga. Kabit pa ang tawag sa kanya, isa lang siyang mababang uri ng laruan. Hindi ko alam kung anong uri ng pamilya at mga magulang ang magtuturo sa isang anak na babae na gustong maging kabit. Humingi ako ng kamay. Ano ang mali sa sinabi ko? Isa ka lang talagang kabit na binabayaran. Sunan, Humingi ako ng kamay. hinampas mo si Wanru. Hindi ka palalampasin ni Yechuan. Ininsulto mo ang aking mga magulang. Ayaw mong humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng bibig, tama ba? Magandang ideya ang lumuhod at humingi ng tawad. Kung gusto mo mag-ipon ng mga gamit na, iyon ay iyong desisyon. Ngunit kung muling magiging bastos ka, hindi ako mag-aatubiling tahiin ang iyong bibig. Ikaw, ang batang ito ay lalong tumitigas ang ulo. Wanru, hindi ko lang talaga gusto ang kanyang ugali, kaya medyo matalas ang aking mga sinabi, ngunit hindi ko inaasahan na hampasin niya ako. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Si Sunan ay nahingit lang sa'yo dahil ikakasal ka kay Yechuan. Sadyang pinapagalit ka lang niya. Kapag naayos mo na ang kasal mo kay Yechuan, tiyak na papayagan kita na magpakasal sa pamilya, unang may karangalan. Ang chairman ng Su Group ay matagumpay na. Nakabili ng M-Country EG Group kahapon. Patuloy na tumataas ang halaga nito. Sino ang kumuha nito? Nag-aalmusal lang ako dito kanina at nagkataon na nakita ko ito. Ngunit, Yechuan, hindi ba't kasama ni Sujin si Sunan? Bakit siya may kinalaman kay Su Yifeng? Ipadala sa akin ang lokasyon. Ang babaeng ito na pumasok kasama si Chairman Su ay mukhang pamilya. Naalala mo ba ang piging ilang araw na ang nakakaraan? Ang kasamang babae na dinala ni Jisoo, siya yon. Ang mag-amang ito ay palaging malinis ang pagkatao. Hindi sila nagdadala ng kasamang babae sa mga piging. Ang piging para kay Chairman Su ay dinala siya. Baka isang babae ang naglilingkod sa dalawang asawa? Sa palagay ko, ang babaeng ito ay medyo may kakayahan. Anong nagawa mo? Gusto ko ring itanong kung ano ang balak mong gawin. Sunan, kung kailangan mo ng pera, maibibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangang ipagbili ang iyong sarili ng paulit-ulit. Ano ang sinasabi mo? Jifu, saan mo dadalhin ang aking pamilya? Ang iyong pamilya. Si Sunan ay aking babae. Saan ko siya dadalhin? Wala kang karapatang mag-utos, Isu. Mangyaring huwag kang magkalimot, diborsihado na tayo. O baka naman, Gifu, hindi mo pa rin ako makalimutan. Yechuan, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na darating ka? Pinaghintay mo ako na matagal sa labas. Nandito na ang iyong munting kasintahan, hahawakan mo pa ba ako? Sunan, labis akong nabigo sa'yo. Noon ay si Sujin. Ngayon naman ay si Suifeng. Lalong hindi na pumipili si Sunan. Hindi ko alam kung sino naman ang susunod na lalaking makakasama niya. Diyos ko! Ano ba ang balak ni Jisoo? Ang taas ng profile na daladala. Ang babae ng kanyang anak. Mukhang ipinapahayag niya ang kanyang soberanya. Noon, nag-agawan ang mag-amang Kao sa isang babae. Ngayon naman, ang mga Su. Ang kapal talaga ng mukha ng pamilyang Su. Sa tingin ko, walang hiya ang babaeng ito. Kitang-kita namang galing sa masamang lugar. Ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat, ako si Su, sa piging na ito bilang pagpupugay. Ang pagpupugay ay isa lamang sa aking mga layunin. May mas mahalaga akong bagay na ipapahayag. Ang aking mahal na anak na babae, si Sunan, ay sa wakas ay umuwi na upang pamunuan ang Su Corporation. Umaasa ako na sa hinaharap, ay gabayan ninyo siya ng kaunti.
Ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilyang Su. Bakit mo itinago ang iyong pagkatao nang pakasalan mo ako? Dahil mababa ako, bulag ako. Kaya tinalikuran ko ang pagiging mayamang dalaga. At napunta sa inyong pamilyang Fu bilang katulong. Nagiging mobile blood bank para kay Kia Wanru. Ikaw. Fue Chuan. Ang pinakamalaking panghihinayang ko sa buhay ay ang pakakasalan ka. Ikaw. Ji-Fu, pakiusap, lumayo ka sa aking anak na babae. Su. Tito, ito ay pagitan naming dalawa. Mula ngayon, ang aming pamilyang Su ay hindi na makikipag-ugnayan pa kay Ji-Fu. Simula ngayon, ang pamilyang Su at pamilyang Fu ay magwawakas na ang lahat ng komersyal na pakikipagtulungan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang iyong dugo nang may sakit ako. Na nagdulot sa iyo ng galit kay Yechuan. Ngunit ay balik ko na sa iyo ang lahat ng dugo sa pamamagitan ng pagpapakuha nito. Bakit ka pa rin ng api? Sinasaktan si Yechuan, sinasaktan ang pamilyang Fu. Iyon ay dugo ng tao. Sunan. Nasyahan ka na ba? Wanru, tumayo ka. Huwag kang lumuhod sa kanya, ang pamilyang Fu ay hindi nagkukulang ng komersyal na pakikipagtulungan. Kaya sana, Jingi Fu, bantayan mo ang mga tauhan mo. Sunan, basta't mapatawad mo lang ako. Huwag mo nang idamay si Yechuan. Kahit anong gawin ko, okay lang. Di ba sinabi ko na? Puntahan mo na ang kamatayan. Kaya gusto kong malaman. Sino sa atin ang mauna sa impyerno? Sunan. May tao ba dyan? Tulong. Saklolo. May tao ba dyan? Sunan, hello. 120 ba ito? May nasugatan dito mismo. Nasa 160 yan sa road ito. Bilisan mo. Puntahan mo na. Dali, Sunan. Sunan, gising ka. Paparating na ang ambulansya, Sunan. Sunan. Hello, ma. Malala, nag-iwan na sulat si Wanro. Lumunong ng maraming pampatulog at nawalan ng malay. Nasa emergency room na. Yechuan, nasaan ka na? Dali, pumunta ka rito. Fue Chuan, Bakit di mo pa rin pinalalampas si Wanru? talagang nagpakamatay siya. Tulad mong babaeng walang awa. Dapat namatay ka na lang sa operating table. Mabait si Wanru, akala niya siya ang may kasalanan. Sa pagitan natin. Pero ikaw, ginamit mo ang partnership ng Su at Fu para pilitin siyang magpakamatay. Paulit-ulit na nagpapanggap si Kia Wanru na may sakit. Pinilit akong magpadugo. Bakit di ko siya pwedeng pilitin na mamatay? Fue Chuan, kung pwede lang. Sana kayong dalawang hayop na iyan ang magpakamatay. Ikaw. Si Wanru ang magiging bagong Il-Refu. Kapag hinawakan mo pa siya, ako, si Fue Chuan. Lalaban hanggang dulo. Yung miss, nahanap na ang sira sa sasakyan. Tingnan mong mabuti. Paano pwedeng si Wanru yung nasa video? Bakit siya magdadala ng tao para sirain ang sasakyan mo? Yechuan. Sunan, ginawa ko na ang gusto mo, nagpakamatay ako. Bakit ginamit mo pa ang peking video para siraan ako? Ano pa bang dapat kong gawin para matahimik ka na? Wanru. Patay na ang kapatid ko. At ngayon, wala na akong mapupuntahan. Pabigat lang ako sa mundo. Dahil gusto mo akong mamatay. Gagawin ko ang gusto mo. Wanru. Huwag ka nang gumawa ng katarantaduhan para sa taong tulad niya. Masaya lang si Sunan kapag patay na ako.
Ayaw mo man lang mag-sorry, alis ka na lang. Sunan, ang kapal talaga ng mukha mo. Hinding-hindi ako magsusorry para sa isang sinungaling. Ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Wanru. Mag-sorry ka. Bitawan mo si Nanan, ngayon din. Hinahamon mo pa siya? Karapat dapat siya dyan. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Masakit ba? Okay lang, maliit na sugat lang to. Sa susunod, papatayin ko talaga siya. Hindi rin kita palalampasin. Umalis ka dyan. Pupunta muna ako sa opisina, sasamahan kita pagkatapos. Ang bait mo talaga, Ye Chuan. Anong oras na ba? Bakit hindi mo pa rin na-transfer ang perang ipinangako mo? Ano bang minamadali mo? Asawa ako ng presidente ng Fu Corporation. Hindi ko kailangan ang kaunting pera mo. I-transfer ko na ngayon. Nga pala, pagkatanggap mo ng perang ito, huwag ka nang magpakita sa CTA. Miss Su, based sa video, siya ang direktang sumira sa preno. Hindi si Kiao Wanru. Walang kinalaman ang oras niya sa aksidente mo. Kaya, hindi natin siya pwedeng kasuhan ng deliberate injury. Kaya, malaya na lang siyang makakalabas? Hindi pwede. Kung manlilin lang siya, manlilin lang din ako. Magbabayad siya. Hindi sulit na marumihan ang kamay natin para sa basurang tulad niya. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay hanapin ang tunay na sumira sa preno. Ang mastermind ang nag-utos sa accomplice na gumawa ng krimen. Hindi ba't magkakaugnay na ang lahat? Ama ka. Nan, baby. Na-miss kita. Hirap na hirap akong umuwi mula sa abroad. Samahan mo ako ng maayos nitong mga araw. Sino pa naman ako para tumanggi sa sikat na designer na si Kim? Bilis, dalhin kita sa bagong bukas kong wedding dress shop. May sorpresa ako para sa'yo. Maganda ba ako sa wedding dress na to? Maganda. Sino ang nagpahintulot sa'yo na isuot yan? Nandito ka na pala, Boskin. Sinabihan ko na ang babaeng ito na para kay Miss Su ang wedding dress na to. Pero siya, bilang asawa ng presidente ng Fu Group, anong problema kung isusuot ko ang wedding gown mo? Ipinagmamalaki ko na nagustuhan ko ito. Ano ba yan? Bakit ko ibebenta ito sa isang kabit na plastic? Huwag mo nang isuot yan. Pera lang ba ang problema? 5 milyon, akin na ang gown na yan. Ako ang nasa John, ang babaeng pinakasalan niya ng maayos. Ikaw naman, wala kang karapatan. Parang kapituko ka lang. Gagaya ka sa akin sa paghagis ng credit card. Karapat dapat ka ba? Ang isang manok hindi magiging phoenix. Malapit na akong maging asawa ng presidente ng Fu Group. Hubarin niyo sa kanya ang gown. Tapos itapon niyo, Kadiri. Sino ang maglalakas loob? Presidente Qin. Buti na lang, marami akong disenyo para kay Nan. Kundi, nasuka na ako sa babaeng to. Sayang lang ang gown. Okay lang, kapag may lumang umaalis, may bago darating. Venus. Hoy, Yichuan. Sinaktan ako ni Sunan at ng iba, hinubaran pa ako, at inilatag sa kalye para hiyain ako. Wanru, Yichuan. okay ka lang. Halika, sumama ka sa akin. Tatlong taon na kaming kasal, ngayon ko lang siya nakita sa wedding gown. Talagang tatawagin ng aso ang amo para umalalay. Umalis ka na kasama ang aso mo, huwag mong dudumihan ang tindahan.
Sunan, sobra ka na. Sinaktan mo ako, hiyain, at minura. Wala kang ina. Pero si Chairman Su, dapat tinuruan ka ng mga aral sa buhay. Wanru, Ang pagiging disente ko, kinain na ng aso ng paulit-ulit niyo akong ininsulto. tapos ka na ba? Humingi ka ng tawad kay Wanru. Panaginip yan. May limitasyon ng pasensya ko. Anyway, ano? Gusto mo bang gamitin muli ang buhay ko para magbayad, Presidente Fu? Kung hindi kayo aalis, papaluin ko kayo hanggang umalis. Yichuan, natatakot ako. Dalhin muna kita para magpatingin. Sunan, balang araw. Papaluhudin kita para humingi ng tawad kay Wanru. Tara na. Okay ka lang. Yichuan. Bakit? Bakit ka umiwas? Pasensya na, Wanru. Itinuturing lang kita na parang kapatid ko, kaya kanselahin na lang natin ang kasal. Dahil ba hindi mo makalimutan si Sunan, kaya mo gustong umatras sa kasal? Wala siyang kinalaman dito. Wanru, namatay ang kuya mo sa sunog para iligtas si Yesheng. Kasalanan ng pamilya namin ang lahat. Ituturing kita bilang kapatid palagi. Kapag may nagustuhan ka na, bibigyan kita ng magarang kasal, okay? Hindi. Ayaw ko. Ako. Wanru, Dok, kamusta siya? May acute leukemia si MS Kiao. Malubha na ang kalagayan niya. Kailangan ng bone marrow transplant agad. Pero wala kaming match na bone marrow para sa kanya. Kailangan sa loob ng ilang araw. Mas mabuti sa loob ng 24 oras. Okay. Alam ko kung sino ang pwedeng mag-match. Aalis na ako. Sige, inga sa biyahe. CJ, Fuechuan, pinapatong mo na naman ako. Para kay Kia Wanru. Mamamatay na siya. Kunin ang bone marrow niya. Bitawan mo ako. Sunan, pakinggan mo muna ako. Si Wanru, may acute leukemia. Kailangan ng bone marrow mo para sa transplant. Hindi naman nakamamatay ang bone marrow transplant. Magpapahina ka lang. Bakit ko siya ililigtas? At saka, imposibleng mamatay siya. Tulungan mo siya ngayon. Pagkatapos, kahit ano, gagawin ko. Utang ng pamilya namin sa kanya ito. Eh ano naman ang kinalaman ko? Huwag mong kalimutan. Diborsihado na tayo. Huwag kang magmatigas. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ganito na lang. Nakikiusap ako. Tulungan mo siya ngayon, huling pagkakataon na. Pagkatapos, ibibigay ko ang lahat ng meron ang pamilya namin, pati ako. Para bayaran ka. Fuechuan, para sa iba ka nang makiusap sa akin. Nakakasuka ka talaga. Bitawan mo ako. Sunan. Sunan, makinig ka sa akin. Hawak-hawak mo pa si Nanan. Sunan, ito na ang huling pagliligtas ko kay Wanru. Wala akong pakialam, hindi ako ang may gawa sa sakit niya. Hindi rin naman ako santo. Hindi ko lilitisin ang nanakit sa akin. Agad-agad? Huwag na. May Su family sila, hindi nyo sila matatalo. Sunan. Ayaw mo ba akong iligtas? Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng angkop na bone marrow. Siguro naaalala pa rin niya ang mga nangyari noon. Nagtatampo lang sa akin.
Pero malapit na akong mamatay, sana mapatawad na niya ako. Sige na, hindi ko napipilitin, malapit na rin naman akong mamatay. Yechuan, may huling hiling pa ako. Pwede bang pagbigyan mo ako? Sabihin mo, Gusto kong maging asawa mo. Narinig ko na first marriage ni Boss Fu, hiwalay agad kahit walang kasal. Ang galing talaga, pero kahit pangatlo, okay lang basta maging asawa ng Vice President. Kahit kabit, okay lang. Ginoong Fu, sa kalusugan man o karamdaman, sa kahirapan o kayamanan, handa ka bang samahan siya sa oras ng kanyang pangangailangan? Hanggang sa wakas? ako. Paano ako hindi dadalo sa kasal mo para magbigay ng regalo? Hiwalay na kayo ni Yechuan. Kung magpapatuloy ka, ikaw ang mapapahiya. Sino nagsabing mag-inay ako? Kaya Wanru, nagpapatay ka. Gusto mo ba ang regalong ito? Yechuan, ang mga bagay na yon. Siguradong pinagawa niya para siraan ako. Huwag kang maniwala sa kanya, okay lang ba? Kahit na ma-edit ang video, paano naman ang boses mo? Kaya ba niyang i-edit ang boses mo? Maniwala ka sa akin. Kailangan mo maniwala sa akin, Yechuan. Hindi ka karapat-dapat. Yechuan, Sunan, pasensya na. Anong silbi ng pasensya na? Mababalik ba ng pasensya na ang dugo ko? Mababalik ba ang lahat ng paghamak niyo sa akin itong 3 taon? Hindi ko rin alam na nagkukunwari lang si Kiawanru. Kung alam ko, hindi ko sana. Hayaan mo na. Ako ang may kasalanan. Gagawin ko ang lahat para mabayaran kita. Sunan, magbalikan tayo. Ang pinakamagandang ex dapat nakabaon na sa libingan at hindi na makalabas. Fuechuan, mula ngayon. Huwag na tayong magkita kailanman. Pangalawa lang ang pagpapanggap ni Kiawanru. Ang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon na yun, ay dahil hindi mo talaga ako pinagkatiwalaan. Yechuan, puntahan mo agad ang presinto. Kunin mo si Wanrao. Yung lugar na yun. Paano niya matitiis ang mahina niyang katawan? Karapat-dapat lang na mamatay siya doon. Napakasakit naman na sinabi mo. Ang kuya ni Wanrao ang nagligtas kay Yesheng. Kaya siya namatay. Kung hindi mo siya tutulungan, paano tayo makakatumbas sa pamilya ni Wanrao? Dahil sa sobra nating pagpapalampas. Kaya nagawa ni Kiawanru ang magpapatay ng tao. Ma, huwag mo na siyang pakialaman. Hahayaan na lang ng batas. Sige, kung ayaw mo, ako na ang bahala. Yesheng, umuwi ka na. Anong nangyari? Nakulong si Wanrao dahil kay Sunan. Nakapi siya ngayon, hindi makalabas. Na-brainwash din na Sunan ang kuya mo. Ayaw niyang tulungan si Wanrao. Yesheng, mag-isip ka ng paraan para maligtas siya. Si Sunan na naman? Ma, hintayin mo ako. Uwi ako ngayon at papatayin ko siya. Bossu, ipinadala po ni Boss Fu. Yung Blue Heart Diamond Ring na binili niya sa abroad. Bossu, ito po ang titulo ng Luchuriach. Bossu, ito naman ang titulo ng isla sa M-Country. Ano ba talaga ang gusto mo? Manligaw sa'yo.
Pasensya na, puno na ang pila. Sino ang nagbigay? Anong pakialam mo? Basta, marami akong lalaki. At lalong hindi ako bumabalik sa dati. Hoy, Sunan. Ang mga to masyadong mura. Hindi bagay sa'yo. Ang mga taong yan, mas hindi ka nila karapat-dapat. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka sa harap ko. Huwag kang magpakatulad ng isang malagkit na tulya sa paa. Sundan mo ako. Sunan. Ilang araw lang hindi tayo nakita. Hindi ka na marunong magpakilala. Anong pakay mo? Kahit hindi kita gusto. Pero ang anak naming si H1, nagkaroon pa rin ng interes sa'yo. Sa kalagayan ng pamilya mo, gagawin ko itong mabuting gawa. Basta lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Sabihin mong nagkamali ka noon, pag-isipan ko, napapasukin ka ulit sa pamilya Fu. Lumayo ka sa akin. Sino ba ang may gusto sa pamilya niyo? Kung muling pumunta ka sa gusali ng Su, papapalayasin kita. Ikaw. Magandang araw, President Su. Ang Jedi na ito, espesyal kong dinala mula sa M-Country. Bilang regalo sa iyong kaawan. Mangyaring tanggapin mo ito. President Su, naghanda rin ako ng isang simpleng regalo. Mangyaring tanggapin mo. Salamat sa inyong pagmamalasakit, Chairman. Kakadating lang ng balita mula sa headquarters. Naipit ang pondo doon. Hindi na maikot ang mga proyekto sa ilalim. Binigyan din ng babala ang bangko. Ayaw nang magpautang. Paano nangyari yon? Tay, hoy, kuya. Nanan, huwag kang umiyak. Pupunta na ang kuya mo sa headquarters para asikasuhin ito. Ako ang bahala sa lahat sa ibang bansa. Ikaw naman ang bahala sa negosyo dito sa bansa at kay Tay. CJ, Mag-ingat ka sa pamilya Fu. Huwag mong hayaang abusuhin ka ni Fu Yechuan. Kapag inabuso ka, sabihin mo agad sa kuya mo. gagawin ko, kuya. Maaga kang umuwi. Hoy, Si Vice President Su ba ito? Sasabihin ko lang sa iyo. Yung proyekto sa South City na pinag-usapan natin, hindi na namin itutuloy. Maghanap na lang kayo ng iba, Vice President Su. President Wang, may kontrata na tayo. Kung mag-withdraw ka ngayon, malaki ang babayaran mong penalty. Magbayad na lang. Mas mabuti yon kaysa maipit ako sa inyo. Malulugi na ang Su Group. Maglalagay pa ako ng pera diyan? Parang tanga lang yon. At saka, hindi lang ako ang nag-isip mag-withdraw. Si President Sun ng Chenji at si President Lee ng Hongda, ayaw na rin nilang maglagay ng pera. Sinisiraan ninyo kami sa kabila ng paghihirap. Haha, bata pa talaga si Vice President Su. Ito ang tawag naming timely loss cutting. Ero, sa pag-invest, hindi naman walang pag-asa. Kasi, matagal na tayong nakikipagtulungan sa Su. Pero paano ba talaga? Nakasalalay sa iyong sinseridad. Private room 1,034, Grand Hyatt Hotel. Sasama ba ang maliit na Jisoo? Pupunta ako. Sunan, saan ka pupunta? Ano? Narito ba si Gifu para pagtawanan ako? Narinig ko na ang tungkol sa pamilya Su. Huwag kang mag-alala. Walang kondisyong maglalagay ang Fu ng pondo sa Su. Tumayo na please. Hindi ko kailangan ang peking kabaitan mo. At hiwalay na tayo. Wala kang karapatang makialam sa mga bagay ng pamilya Su. Kailangan bang ganyan ka kamasakit magsalita, Sunan? Hindi ganoon kasimple ang mga bagay sa negosyo. Narinig ko, marami ng partner ng Su ang umatras. Ang Fu ang pinakamagandang opsyon mo ngayon. Paano malalaman kung hindi susubukan? Huwag kang humarang. Talagang gusto mong makipagkita sa mga partner na yon. Mas gugustuhin mong hamakin ng mga matatandang lalaking yon. Kaysa tanggapin ang tulong ko, Sunan. Ganun ka ba kadesperadang magpakatulog? Fuya Chuan, ikaw ang humahamak sa akin. Sunan, hindi yon ang ibig kong sabihin. Umalis ka. Huwag mo akong suklayin. Sunan, huwag kang magsisisi. Ang bagal ng pagdating ng maliit na Jisoo, paang walang sinseridad. Mas mabuti pang uminom ka ng ilang baso para mag-apologize sa amin. CJ,
Paano ninyo gustong pag-usapan ang partnership? Ang partnership, madali lang yan. Kung gusto mong mag-invest pa ako, kukuha ako ng hindi bababa sa 7% tubo. Malinaw na panloloko yan. 1% lang ang su. Parang nagtrabaho ka ng walang bayad. Lawang, napakasakim mo. Narito na ang maliit na Jisoo. Bibigyan ko rin ng respeto. Ang kailangan ko lang ay ang lupa. Sa suburb ng pamilya Su. Hahaha, kayong lahat ay hindi patas. Maliit na Jisoo, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Mayroon akong isang malaking proyekto. Pero kung ang Su ay handang ibigay sa akin ang gusali sa sentro ng lungsod, pwedeng bawasan ko ng 2% ang tubo. Pag-isipan mo. Tama na. Sincero ba kayong makipagnegosasyon? Mas mabuti pang sabihin ninyong gusto ninyong bilhin ang su. Sa napakamura. Huwag kang magmalaki. Ganoon na ba kalala ang Su? Inililigtas ka namin sa pag-invest. Dapat magpasalamat ka. Hindi ka man lang lumuhod para magpasalamat, tapos galit ka pa? Kayong mga unang hindi nagseryoso sa negosasyon. Siyempre pag-usapan. Kung ang maliit na Jisoo ay tumahol ng parang aso, para aliwin kami, baka dagdagan pa namin ang tubo mo. Pwede rin, talagang magaling si Chen Xiao. Ang ganda ng katawan at mukha mo. Xiao Suzong, bigyan pa kita ng isang payo. 100,000 para sa isang gabi sa akin. Mas magaling pa ang aso kaysa kay Icheng, wala man lang magandang sinabi. Sunan, malapit na mabangkarote ang pamilya mo. Akala mo ba ikaw pa rin ang mataas na binibini ng pamilya Su? Kung hindi kita gagalawin ngayon, hindi ako Cheng. Ginawa mo ako. Tumahimik ka, putang ina mong babaeng kalat. Boss Fu, Huwag mo siyang hawakan. Gusto mo bang mamatay? hindi, para lang kay Boss Fu ito. Paturuan ang babaeng ito na walang modo. Turuan. Itong babae, dati ay tumanggi sa pagliligaw mo. Ang kapal na mukha. Ang babae ko. Hindi mo pwedeng turuan. Huwag na Boss Fu. Ako'y bulag at hindi nakakilala sa iyo. Mahilig ka sa babae. Sige, sisirain ko ito. Ano sa tingin mo? Huwag mo akong galawin, Boss Fu. Kaibigan ako ni Yesheng. Magkakamag-anak tayo. Ano ang sinabi mo? Kaya ang paghamak ngayon ay ipinagkaloob sa iyo ni Foyesheng. Wala itong kinalaman kay Yesheng. Ako lang ang ayaw sa iyo. Sunan, hindi kayang galawin ni Yesheng ang pamilya mo. Bless you. Sunan. Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na bantayan ang Sushai. Ang Fushai, hindi mag-aatubiling bilhin ang iyong kumpanya. Sunan. Ngayon, maliban sa akin, walang makakatulong sa'yo. Ano naman ang gagawin? Mas gusto mong humingi ng tulong sa mga lalaking iyon kaysa sa akin. Ano ang pagkakaiba mo sa kanila, huwag mong kalimutan. Ang paghamak na natanggap ko mula sa iyo, hindi mas mababa kaysa ngayon. Sunan, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Gusto kong umalis ka. Mas mabuti pang hinding-hindi ka na lumitaw sa harap ko, sa puso ko. Mas nakakasuklam ka kaysa sa kanila, mas gugustuhin kong ibenta ang sarili sa iba. Kaysa humingi ng tulong sa iyo. Alam mo ba ang sinasabi mo? May 1 milyon sa card na ito. Sapat na ba para bilhin ang binibini ng pamilya Su? Kuya, bumalik ka na. Ginalaw mo ba ulit si Sunan? Wala. Kakauwi ko lang sa bansa. Kailan pa ako nakapagplano laban sa kanya? Kung ikaw man ito o hindi, ngunit mula ngayon. Huwag mong subukang guluhin si Sunan. Kung hindi, umalis ka sa full family. Naiintindihan ko. Talagang binigyan ng babae ang kuya ng pampagana. Hindi siya gagalawin, AME. Guguluhin ko talaga siya. Narinig ko na, nagkakaproblema sa pundo ang pamilya ni Sunan. Kuya, siguradong gusto mo siyang tulungan, di ba? Mas mabuting tingnan mo muna itong dokumento. May impormasyon ako, kasalukuyang ginagawa ng Su Family. Ang West Coast Project, kailangan nilang isama ang Twin Towers. Pero kulang ang pera nila. So, ano ang gusto mong sabihin? Kung wala ang Twin Towers, ang proyekto ng Su Family ay masisira o mabibenta ng mura. Sa oras na yon, siguradong magdedeklara ng bankruptcy ang Su Family. Kuya, kunwari, bilhin mo ang Twin Towers. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Sunan? Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi ko bibilhin.
Ang Su family, may sakit ang iba, umalis ang iba. Si Sunan na lang ang nag-isa sa bansa na nagtitiis. Nasa dulo na ng lakas nila, kuya. Sa halip na gastusan mo siya, mas mabuting bilhin mo na lang ang Su Corporation. Mas makakabuti ito. Sa iyo at sa Fu Corporation. Gusto mong lubusang sirain ang Su Corporation? Upang maghiganti kay Sunan? Hindi, tinutulungan kita, kuya. Matigas ang ulo ni Sunan, hindi siya nagpapatinag. Kuya, kung bibilhin mo ang Su Corporation, hindi ka na mag-alala na hindi siya magpapakumbaba. Matapos ang ilang taon sa ibang bansa, lalong tumalino ang utak mo ah. Kuya, kaya pumayag ka na? Maghanda ka. Sa 3 araw, dadalhin ko ang auction ng Twin Towers. Sunan, sa pagkakataong ito, siguradong wala ka ng takas. Sigurado ka bang ipagpapatuloy mo ang pagmamatigas mo? Maganda ang aso, huwag kang humarang. Magandang hapon, mga ginang at ginuo. Maligayang pagdating sa aksyon ng Twin Towers. Simula sa 1 bilyon. Tataas ang presyo ng 1 bilyon bawat tawad. Sa pinakamataas na presyo. 11 bilyon, 13 bilyon, 14 na bilyon. 20 bilyon. Hindi ba't kumakalat na hinahabol ni Boss Fu si Miss Su? Bakit sila nag-agawan? Kailangan ng Su Corporation ang Twin Towers. Malamang naglalaro lang si Boss Fu. Wala na siyang interest ngayon. Sino pa ang mag-alala sa buhay ng Su Corporation? 21 bilyon. Heto na, halftime break. Pa, ano nang nangyari? Nanan, kailangan kong makuha ang Twin Towers ngayon. Kung hindi, malaking problema ang suklan. CJ, Sunan, basta sumunod ka lang. Hindi kita kakalabanin. Enel. Alam mo naman gusto ko ang Twin Towers. Kaya sinasadya mong kalabanin ako, di ba? Hindi. Sunan, gusto ko lang sana. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Para lalo mo akong apihin? Sige, sabihin mo, paano mo ba ako apihin? Ipapatuloy ang pagdodonate ng dugo para sa kabit mo. O patulugin mo ako. Kung hindi pa sapat yan, pwedeng magmano ako sa buong pamilya mo. Kung nagawa ko yan, pwedeng lumayo ka na sa akin. Hindi ganoon ang iniisip ko, Sunan. Ako. Gusto ko lang bumawi sa lahat ng sakit na nagawa ko sa'yo. Sunan, basta mapatawad mo lang ako. Ibibigay ko lahat sa'yo, pati ang Fu Clan. Hala, si Boss Su, nagmamadali na. Magbenta ng sarili sa kuya ko para iligtas ang grupo. Sa taiba galing ang bibig mo. Sunan, anong ipinagmamalaki mo pa? Kapag nabangkarote na ang suklan, hihintayin ko kayong mga Su. Nalumuhod at magmakaawa sa amin, ang Fu Clan. Sunan, Hindi ba ako dapat ang magmakaawa? Bakit ikaw ang lumuhod? Fuechuan, hindi kita mapapatawad. Maliban na lang kung dalhin mo tong lalaking ito sa Siberia para magbenta ng patatas. Anong karapatan mo para utusan ng kuya ko? tumahimik ka. Fayasheng, gusto mo talagang pumunta sa Siberia para magbenta ng patatas. Ipagpapatuloy na ang aksyon ng Twin Towers. Mga ginuo, magbid na po. 50 bilyon. Boss Su, ang budget lang natin ay 30 bilyon. Ano nang gagawin natin? Huwag nang ituloy. Kung wala ang Twin Towers, ang West Coast Project ay tuluyang mawawala. 100 bilyong proyekto. Sasayangin lang. Tapos na ang suklan. Kasalanan yan ni Nasunan. Kailangan panggalitin ang Fu Clan. Tignan mo, wala na talaga. Boss Su, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Maghintay muna kayo, nasa ibang bansa ang kapatid ko ngayon. Inaayos pa ang problema, bigyan nyo kami ng kaunting oras. Maghintay? Ano pang hinihintay? Ang sitwasyon ngayon, ikaw ang may gawa nito. Akala mo sino ka? Nangahas ka pang makipag-away kay Boss Fu? Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat dito. Pakikalma muna kayo, okay? Ikaw ang karapat-dapat.
Mambuli ng babae, ang galing mo. Ang tapang mo talaga. Sunan, huwag kang matakot, nandito na ako. Boss Fu, ano ang pakay mo dito? Ito ang dokumento para sa Twin Towers. Ibebenta ko ang Twin Towers sa halagang ₱1. ₱1. Parang binigay na lang yan. Pero, ibebenta ko lang ito kay Sunan. Mula ngayon, si Sunan ang magiging nag-isang may-ari ng Twin Towers. Ano na naman ang gusto mong gawin ko? Noon, sobra na ako, pasensya na. Pero sinabi ko, natutubusin ko talaga. Sunan, huwag mo akong tanggihan. Para sa Sucorp, wala rin akong magagawa kundi tanggapin. Salamat sa tulong mo ngayon. Hello, Lolo, ano po? Sino ang nagpahintulot na ibigay mo ang Twin Towers sa Sucor? Ang Sucor ngayon ay isang tigreng walang mga kuko. Agad-agad, bilhin mo ang Sucor. Hindi pwede. Lolo, Lumuhod ka. Lumalakas ka na, hindi mo na ako pinakikinggan. Nabihag lang si kuya ni Sunan na malas. Itong mga aw, dahil kay Sunan, madalas siyang magalit sa nanay. Lolo, pakiusap mo ng maigi si kuya. kung hindi ka magsasalita, hindi ka ituturing na pipi. Mali ba ang sinabi ng kapatid mo? Dahil sa isang babae, halos mawala na ang buong Fucor. Eh ano naman? Yan ang utang ko sa kanya. Sage, buti pa. May isa palang tulad mong romantiko sa pamilyang Fu. Gusto kong makita kung paano ka matatalo ng husto. Kuya, hindi ko talaga maintindihan, ano ba ang meron kay Sunan? Tinanggap ko ang palo na to. Pero si Sunan, payo ko, huwag niyong galawin. Bukas, gusto kong makita ang bangkay ni Sunan. Foyechuan. Foyechuan, gising ka. Foyechuan, hindi pa kita napapatawad. Hindi ka pwedeng mamatay. Halo 120. May aksidente dito, may nasagasaan. Foyechuan. Yechuan, kamusta ang Yechuan ko? Mamamatay taya siya. Yechuan ko. Sunan, ikaw ang malas. Ikaw ang dahilan. Bakit hindi ikaw ang nasagasaan? Sana ikaw na lang ang namatay. Kung hindi ka makapagpigil, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang doktor sa operasyon. Paano ko napatay ang kuya ko? Hindi. Talagang si Sunan ang malas na babae. Siya ang may kasalanan. Sunan, kung may mangyari sa kuya ko, sasamahan mo siya sa libing. Ang may galit sa akin. Ikaw lang at si Kiao Wanru. Kung may kinalaman ka dito, hindi kita palalampasin. Hindi ka naman karapat-dapat tag-aksayahan ng oras. Si Fu Yichuan, presidente ng Fu Group, ay nakoma dahil sa aksidente. Pansamantalang pamamahala ng kapatid niyang si Fu Yisheng sa Fu Group. Simula ngayon, bilhin lahat ng proyekto ng Su Group. Hanggang magdeklara ng bangkarote ang Su Group, doon lang tayo titigil. Boss Fu, yung mga proyekto natin sa abroad, naagaw ni Sujin. Paano nangyari yon? Sunan, trader ka. Dahil sa'yo lang na aksidente si Yichuan. Samantalang naakoma siya. Inagaw mo ang proyekto ng Fu Group. Tao ka pa ba? Huwag mo siyang saktan. Wala akong alam sa bagay na yan. Wala kang alam. Ikaw ang mastermind nito. Bulag ang Yichuan namin. Kaya nahulog sa'yo, masamang babae.
Tapos ka na ba? Pag-imbestigahan natin ito, bibigyan kita ng sagot. Umalis ka na ngayon din kung mag-eskandalo ka pa. Ang Few Group ang mapapahiya. Kuya, totoo bang inagaw mo ang proyekto ng Few Group? Alam mo binigay sa akin ni Fury Chuan ang Twin Towers. At tinubos pa niya ang buhay ko. Bakit mo siniraan ang Few Group? Dapat lang yon sa kanya. Ang krisis ng Sugru ngayon, gawa ni Fui Sheng. Kung ginamitan niya ng masamang paraan ang Sugru, bakit hindi ko siya gantihan ng parehong paan? Ano ang kinalaman ni Fury Chuan dito? Sigurado ka bang wala siyang alam? Halo, Si MS Subaito. Gumising na si Ginoong Fuyechuan. Pero ang kanang binti niya, hindi na makagalaw. Gusto mo ba siyang bisitahin? ano? Hindi na makalakad ang binti ni Fei Chuan. Anong ginagawa mo? Bakit nag-e? Pupunta ako sa ospital. Huwag. Nandan, mag-isip ka ng mabuti. Wala na si Matagal na yon, huwag mong kalimutan. Kung paano kanya inapi sa loob ng 3 taon. Hindi siya karapat-dapat sa awa mo. Pero dahil sa akin siya naging ganito. Talagang nag-aalala ako sa kanya. Impossible. Habang nandito ako, hindi ka makalalabas ng Su family. Kuya, ikaw na lang ang pumunta, pwede ba? Bisitahin mo na lang siya para sa akin, sandali lang. Kung ako ang pupunta, itatapon ko siya mula sa taas. Babasagin ko ang kabilang binti niya. Kailangan kong pumunta. Nannan. Saan siya nagpapunto? Saan siya? Si Ginoong Fuyechuan ba? 1 oras na ang nakalipas. Umalis na siya sa ospital. Kakagising lang niya, di ba? Mas mainam daw na magpagaling sa bahay, sabi ng asawa niya. Ang asawa niya? Impossible. Hindi ba't sinabi niyang bibigyan niya ako ng pagkakataon? Fei Chuan, Ikaw na malas, paano ka naglakas loob na pumunta rito? Okay lang na inagaw mo ang negosyo ng Fu family. Pero ginawa mo pang ganito si Yechuan. Umalis ka na rito. Ye Chuan, ang binti mo. Huwag mo akong hawakan. Pwede ba akong mag-alaga sa'yo? Huwag kang magpanggap dito. Kung ikaw ang mag-aalaga, baka mawala pa ang buhay ni Yechuan. Kaya ko, Fei Chuan. Hindi mo ba narinig si Wanru? Umalis ka na. Ayokong makita ang salarin na nagpahirap sa akin. Narinig mo ba? Umalis ka na. Kung iyan ang gusto mo. Yechuan, alagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Lumayo ka sa akin. Hindi kita gusto at hindi kita pakakasalan. Mas mabuting malaman mo ang lugar mo. Kung hindi ako mag-atubiling ibalik ka sa bilangguan. Galit na galit si Sunan, okay lang kahit wala ka. Bakit kailangan kong umalis pag sinabi mo? May utang ako sa'yo na 1 binti. Kailangan ko maging paalagaan ka. Akala mo ba hindi pa sapat ang hirap na dinulot mo sa akin? Kung ganoon, mananatili ako para mabayaran mo ang lahat. Hindi ko kailangan ng awa mo. Wala akong ibang hangad kundi ang alagaan ka ng maayos. Sabi ng doktor, hindi na ako makakatayo habang buhay. Kung ganoon, mananatili ako para alagaan ka habang buhay. Naiinis na nga sa'yo si Yechuan. Nandito ka pa. Lumabas ka. Ito ay pagitan ko at ni Fei Chuan. Wala kang karapatang makialam. Sinaktan ako ni Yechuan. At malapit na akong maging asawa ni Yechuan. Ikaw ang malang karapatang mag-ingay dito. Kung mag-away kayo sa labas, Ano nang ginagawa mo dito? Hindi ka welcome sa pamilyang Fu. Umalis ka na. Narito ako para alagaan si Fei Chuan. Kung gusto mo akong paalisin, siya ang kausapin mo. Ikaw. Nandito pala para magsisi. Una, inumin mo ako ng tubig. Bagamat hindi mabuti si Cooking. Siya pa rin ang ina ni Fei Chuan. Masyadong malamig. Maligambang ito. Sabi ko malamig, malamig nga.
Ang init naman. Kahit tubig hindi mo maayos, walang kwenta. Gusto mo pang alagaan si Yechuan? Sobra na ang pasensya ko sa'yo. Ano nang gagawin mo? Ibinuwis ni Yechuan ang kanyang pa para iligtas ka. Ngayon pagpainom lang ng tubig, ang taas ng iyong pride. Kung ikaw ang mag-aalaga kay Yechuan, baka mapahamak pa siya sa'yo. Si Fu Yechuan ang nagligtas sa akin. Ano mo? Pero huwag mong abusuhin. Ikaw, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Huwag kang magmalaki. Hindi kita palalampasin dahil lang kay Yechuan. Tumakas ka pa. Ngayon, parurusahan kita, walang utang na loob. Kung hindi kita maparusahan, hindi ako ku. Ita, tulong. Bakit mo itinulak ang kita? Ano bang kasalanan ng pamilyang Fu? Hindi lang ang anak ko ang sinira mo. Pati ako, matandang ito, pinagmamalupitan mo. Sunan, napakasama ng puso mo. Umalis ka na sa pamilyang Fu. Hindi ka welcome dito. Alam niyo kung ano talaga ang nangyari. Yechuan, ikaw na ang maghusga. Inulak ni Sunan si tita sa hagdan. Yechuan, hindi ako ang may ayaw kay Sunan. Siya ang gustong mamatay ako. Lumuhod ka. Mag-sorry ka sa nanay ko. Ilang taon na, ganyan pa rin. May sisisi ako dito. Gusto niyo malaman ang totoo. Panoorin natin. Sunan, malas ka. Anong karapatan mo para manatili sa pamilya Fu? Pinagpiansa mo ang anak ko. Tapos magmamalaki ka sa harap ko. Magbayad ka sa anak ko. Sunan, Fu Yechuan, bobo ka ba? Masakit ba? Pumunta tayo sa ospital, okay? okay lang ako. Yechuan, okay ka lang. Nanay, hindi kasalanan ni Sunan ang nangyari sa akin. Anong meron sa babaeng to? Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa siya. Mga tauhan, palayasin niyo ang babaeng to sa pamilya Fu. Huwag niyo na siyang papapasukin ulit. Tumigil kayong lahat. Hindi pa ako patay. Sa pamilya Fu, ako ang masusunod. Ikaw, nanay mo ako. Susuwayin mo ako. Nanay, kung sasaktan mo ulit si Sunan, puputulin ko ang relasyon natin. Wala akong nanay na nagtangkang pumatay. Sunan, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi ako magpapalibre sa'yo. Noong unang 3 taon, hinamak ako ng pamilya Fu, halos mamatay ako. Ngayon, para protektahan ako, nasira ang paa mo. Quits na tayo. Walang may utang. Pasensya na sa nangyari noong 3 taon. Pinatawad mo na ba ako ngayon? Hindi. Bakit ka nandito sa pamilya Fu? Ibig sabihin, pwede na tayong magbalikan. Malayo pa yan. Si Papa at Kuya ko. Hindi ka nila madaling patatawarin. Daan ka muna sa kanila. Magpapakasal ako ngayon. Kapag nakita nila ang kalagayan ko ngayon, siguradong hindi papayag. Mayroon bang magulang sa mundo na gustong magpakasal ang kanilang anak na babae sa isang lumpo? Huwag mong sabihin yan. Si Fu Yechuan ay parang ulap sa langit, palaging mataas. Hindi ka magiging ganito magpakailanman. Mula ngayon, sasamahan kita palagi. Tungkol sa pamilya ko. Sa susunod na mga araw, samahan mo ako pumunta sa family para sa family gathering. Makikilala natin ang mga magulang ko, okay? Kumusta po, Uncle? Sa pagkakataong ito, salamat kay Ginoong Fu. Kaya ligtas si Nannan. Inom ako para sa'yo. Walang anuman po, Uncle. Nannan. Masakit ang tiyan ni Daddy. Samahan mo siya sa kwarto para kumuha ng gamot. Ah, si Jay. Halika, samahan kita. Anong tinitingnan mo, Boss Fu? Nainggit ka ba kay Nannan namin? Na kumpleto ang 2 paa? Boss Su, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Sana ay magkaroon ka ng pagpapahalaga sa sarili mo, Boss Fu. Ikaw ang nasugatan para iligtas si Nannan. Ngunit sa natitira mong buhay, nakaupo ka lang sa wheelchair. Hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Ano sa palagay mo? Ito ay pagitan ko at ni Sunan. Kung karapat-dapat ako o hindi, wala kang pakialam doon. Ang pamilya namin ay hindi walang utang na loob. Narito ang isang kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyon bilang kompensasyon sa'yo. Sana, Boss Fu, huwag ka nang magpumilit na makipag-ugnayan sa kanya. Ang aming dalawa, wala kang karapatang makialam. Ikaw, isang lumpong hindi na makakatayo. Anong karapatan mo?
Ano to? Nanan, nag-uusap lang kami ng kapatid mo tungkol sa negosyo. Ito ay kumpidensyal. Ayaw kong makita, hindi naman kagiliw-giliw. Tama. Anong kagiliw-giliw doon? Ngayon, may ibabalita ako. Bukod sa pagpapasalamat, ay Ginoong Fu sa pagliligtas kay Nanan. Ibabalita ko rin sa inyong lahat, Nanan, malaki ka na, may kaapatan kang malaman ito. Ikaw, hindi mo ako tunay na ama. Tatay, ano nang sinasabi mo? Ang mga magulang mo ay matalik kong kaibigan. Nang pumanaw sila, ipinagkatiwala ka sa akin. At hindi ako nabigo, pinangalagaan kita hanggang sa lumaki kang ligtas. Hindi ito possible. Talagang nakakagulat itong bagay na ito. Pero kailangan mong malaman, ikaw at si Sujin, ay may kasunduan na pagpapakasal mula pagkabata. Ngayong malalaki na kayo. Panahon na para gawin ito. Tay, hindi ka nagbibiro, di ba? Kung hindi ka naniniwala, dalhin kita sa aklatan. Tingnan mo ang larawan ng iyong tunay na mga magulang. CJ, hintayin kita. Narinig mo ba yan, Fuyechuan? Mas magiging masaya lang si Nanan. Kapag wala ka, Lasing ka na. mas malapit si Nanan sa akin kaysa sayo. Hindi ba narinig ni Ji Fu na ang malapit sa buwan, unang makakakuha? Palaging kapatid lang ang turing ni Sunan sa'yo. Mas alam mo siguro yan, Yisu. Iano naman, kahit papaano, normal akong lalaki. Ikaw, kapag lumabas si Nanan kasama mo, sinong hindi siya pagtatawanan? Tatawanan siya dahil napangasawa niya ang isang lumpo na hindi na makakatayo. Sinong hindi siya kaawaan? Sujin, may hangganan ang pasensya ko. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Wala ka pang sa tuhod ko. Sa tingin mo, normal kang lalaki? Kahit sampalin kita ng basta-basta. Hindi ka makakatayo. Sabihin mo ulit. Nasaan si Feichuan? Umalis na siya. Aray, Ano nang ginagawa ninyo? gusto ko rin malaman kung anong ginawa niya. Nang malaman niyang may kasunduan tayong dalawa. Sinuntok niya ako, tapos tumakbo na siya. Hindi ako naniniwalang ganoon siya, basta na lang nananakit. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang kuya mo? Ay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Nanan, huwag kang mag-alala. Normal lang yan kay Ji Fu, may kapansanan kasi. Medyo kakaiba talaga ang ugali. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Feichuan. Sunan, Feichuan. 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 Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Ano ba talaga ang nangyayari kay Sunan? Hindi ba't napagkasunduan noon na alagaan kita habang buhay? Bakit ngayon naging ampon na lang ng pamilya Su? At magpapakasal pa kay Sujin? Impossible, pek ito sigurado. Nabihag ka lang ng babaeng iyon. Kung peke ang balita. Bakit hindi si Sunan magpaliwanag? Huwag kang mag-akala. kuya, nilin lang tayo ng pamilya Su. Ano ang sinasabi mo? Mula pa sa simula, hindi naipit ang pundo ng pamilya Su. Kaya imposibleng magdeklara sila ng pagkabangkaroto. Nalaman ko, mula nang umalis si Sujin sa bansa, nakipagkasundo na siya sa mga kapitalista sa ibang bansa. Plano lang lahat ito ng pamilya Su. Ginawa nila ito para kay Sunan. Paipaghiganti tayo at wasakin ang Fu Group. Pawasakin ka. Ano ang nangyari sa balitang ito? Hindi ko rin alam. Baka nagkamali ang public relations sa pagkakaintindi sa akin. Ang gusto ko lang sana ipaskil nila ay, ang balitang ampon ka ng pamilya Su. Nagkamali ako kay kuya. Pero paano nalaman ng public relations ang tungkol sa kasunduan nating pagpapakasal? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko na agad. Bawiin nila ang balita. Hindi ito makakaapekto sa relasyon mo at ni Fuyechuan. Bawiin agad ang lahat ng balita tungkol kay Nanan. Nakakapanatag ka na ba? Salamat, kuya. Feichuan, Ano pa ang hinahanap mo kay Chuan? bakit ikaw, Feichuan? Magpapakasal ka na sa tagapagmana ng Sugru. Nag-aalala ka pa sa ibang lalaki. Hindi ba nakakadiri? Ayaw na ayaw ka na ni Chuan. Ayaw ka na niyang makita. Gusto ka pa niyang mamatay. Hindi ako naniniwala. Iemi.
Miss Su, hindi ka makakapasok ng walang appointment kay President Fu. Hindi ko kailangan ng appointment. Mangyaring sumunod ka sa trabaho ko. Fuye Chuan, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Fuye Chuan, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Kahit isang salita, ayaw mo bang sabihin sa akin? Sabihin mo sa akin, huwag kang manatiling pipi. Hindi ba sinabi sa'yo ni Kia Wanru? Ayaw kong makipag-usap sa'yo, ayaw kitang makita. Umalis ka na. Ngayon din sa harap ko. Bakit? Hindi naman ganito noon. Hindi mo ba sinabing gusto mong makipagbalikan sa akin? Sunan, ang mga salita ng lalaki ang pinakadi paniniwalaan. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagmakaawa sa akin na pakasalan ka. Ngayon, ikaw na naman ang lumapit para magmakaawa. Hindi mo ba nararamdamang napakamura mo na? Dahil ba ito sa kasunduan sa pag-aasawa ko at ng kuya ko? Ang kasunduan sa pag-aasawa ng suklan ay peke. Pinakawalang bisa ko na. Ang departamento ng balita ng suklan nyo. Puno ba ng lugaw ang utak? O akala mo tanga ako? Talagang pagkakamali lang. Nagkamali ng pag-intindi ang departamento ng public relations sa ibig sabihin ng kuya. Huwag mo akong banggitin siya. Fuye Chuan, huwag mo akong tratuhin ng ganito. Kumalma ka. Kumalma, paano ako makakapagkalma? Paulit-ulit mo akong niloloko, masaya ba? Tingnan mo ako, dahil sa'yo naputol ang isang paa ko. Sunan, masaya ba? Ha? Ano ang sinasabi mo? Fuye Chuan, hindi ako laruan mo. Noong hiningi mo sa akin ang Twin Towers, bakit hindi ka nagpakita bilang isang dalisay na babae? Fuye Chuan, Sunan. Ngayon, tinitignan mo ako. Pilay. Salanta, ano? Kahit magpanggap ayaw mo na. sinabi ko aalagaan kita habang buhay. Kaya, ngayon kahit hipuin ayaw mo na. Ha? Tama nga. Pilay na ako ngayon, anong karapatan mayroon ako para hipuin? Ang nobya ng magiging tagapagmana ng suklan. Magkapatid lang ang relasyon namin ni Sujin. Wala nang iba pa bukod doon. Hindi mo iniisip yan, pero si Sujin. Imposibleng may iba ang kuya. Sunan. Ikaw ngayon. Nakakadiri ka na, gusto ko na masuka. Umalis ka, lumabas ka, umalis ka. Anong hinihintay mo, magmaneho ka? Iatras mo. Hindi ko siya maakbay. Kaya kong maglakad mag-isa. Nan, nagsisimula ka na bang magtampo sa kuya? Simula nang malaman mo ang totoo tungkol sa iyong pinagmulan, lumalayo ka na sa akin. Hindi na ba ako kuya mo? Wala akong ganoong ibig sabihin. Ano naman kung mas malapit tayo? Parang kapatid na kita mula pagkabata. Yakap kita kasi naawa ako sa'yo. Pero matanda na tayo, hindi mo na dapat yan ginagawa. Sunan, yan ba ang sinasabi mong okay lang? Dumiretso. Harangan mo ang sasakyang yan. Fuye Chuan, pakiusap, pakawalan nila ako. Sumama ka sa akin. Anong gagawin mo? Fuye Chuan, di masarap ang pipilitin. Pakawalan mo na si Nan. Masarap man o hindi, akin yan. Walang karapatan ang ibang mangarap. Mas mabuti pa yon kaysa sa isang lumpo. Nanan, sabihin mo sa kanya. Gusto mo bang sumama sa isang lumpo? Kuya, gusto kong makasama si Fuye Chuan. Narinig mo ba? Hindi ako sang-ayon. Kahit na siya ang nagligtas sa'yo, hindi mo dapat isasakripisyo ang buong buhay mo. Hindi ka sang-ayon pero ako ang pinili niya. Sakay na, uwi na tayo. Dalhin mo siya sa kwarto katabi ng sa akin. Walang aalis. Hanggat hindi ko pinapayagan. Ikukulong mo ako. Hindi ba gusto mong samahan ako? Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag niyong harangan. Bakit di mo natutunan? Kapag nandito ang masamang swerte na ito, wala tayong kapayapaan sa pamilya Fu. At naalala mo ba, kakasal lang niya kay Sujin. Isa siyang mapagkunwaring babae. Nakuha na nga ang Twin Towers ng babae pa. Mas mabuti pa si Ate Wanru kaysa sa kanya. Tapos na ba? Mag-empake na kayo at sumakay sa eroplano. Para alagaan si Lolo Saen.
May ipapadala na akong sasundo sa inyo. Ano? Dahil lang sa isang masamang babae. Palalayasin mo ang nanay at kapatid mo. Bakit ka naging ganitong anak? Hoy, Kailan ka uwi? Nasa ospital si Papa. Sabi ng doktor, delikado ang kalagayan niya. pupunta ako agad. Kuya Chuan, pakawalan mo ako. MSU, puntahan niyo po si Boss Fu. Nabasa siya kahapon. Na-infect ang kaliwang binti, kaya nilalagnat siya ngayon. Nasaan ang pribadong doktor ng pamilya Fu? Nasa daan na. Hintayin muna natin ang doktor bago tayo magdesisyon. Pupunta ako sa ospital ngayon. Tawagan mo ako kung may problema ka. Hayaan mo siyang umalis. Kuya Chuan, hindi maganda ang kalagayan ng tatay ko sa ospital. Pupunta muna ako doon at babalik agad. Ang mga doktor sa ospital. Patay na ba silang lahat? Tatay ko siya. Paalam na, Sunan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kuya, hindi mo ba sinabi na malubha na si tatay at malapit ng mamatay? Kung hindi ko sasabihin yon, uwi ka ba? Pero hindi mo dapat ako nilinlang. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Nanan, huwag mong sisihin ang kuya mo. Kasama rin ako sa plano na yon. Gusto mo bang makipag-isa kay Fuye Chuan? Hindi ako sang-ayon. Tatay, matanda na ako. Bago ako gumawa ng anumang desisyon, pinag-iisipan ko ng mabuti yon. Hindi mo lang maintindihan. Anong meron sa pilay na si Fuye Chuan? Anong maganda sa kanya? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tama ang sinabi ng kuya mo. Nagpapasalamat ako sa pamilya Su sa pag-aaruga sa akin. Ngunit pagdating kay Kuya Chuan, gusto kong ipaglaban ito. Pasensya na, tatay. Gusto mo bang maulit ang nangyari? Nakalimutan mo na ba ang 3 taon na yon? Kung paano ka pinahirapan ni Fuye Chuan? Yon ang problema ko. Wala kayong kinalaman doon. Hindi ka pwedeng umalis. Ako ang may kasunduan sa'yo. Kuya, dati magkapatid tayo. Magkapatid pa rin tayo sa hinaharap. Pero kung lalampasan mo ang hangganan, hindi na tayo magiging magkapatid. Ajin, huwag mo na siyang habulin. Kung determinado si Nanan na piliin si Fuye Chuan, dapat suportahan natin siya. Huwag mo na ring ipilit ang sarili mo sa kanya. Naiintindihan ko, tatay. Si Nanan ay magiging kapatid ko habang buhay. Tatay, kailangan mong magdesisyon para sa amin. Yechuan, ganap na nabihag ng babaeng yun, si Sunan. Ayaw niya sa akin at kay Yesheng. Kaya inudyukan niya si Yechuan. Napalayasin kami. Kuya, hindi na talaga siya nakikinig sa amin. Dahil sa babaeng yon, muntik na niyang masira ang Fu Group at gustong maging stepping stone pa para sa Su family. Grabe na to. Ginamit pa niya ang grupo para lang magpasaya sa babae. Higit pa riyan, yung babaeng yun, nawalan pa ng isang paa si kuya dahil sa kanya. At hanggang ngayon, pinapayagan pa niya si Sunan na lokohin siya. Mga tanga, tingnan natin kung anong malaking kaya ni Sunan. Ihanda agad ang eroplano pabalik ng bansa. Isama mo si Anki. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang itsura ng isang tagapagmana ng pamilya Fu. Lintik na Sunan yan, naloko ka na. Huwag kayong mag-alala. Si Sunan, laruan ko lang yan. Mabuti. Kasama kong umuwi ang apo ni Loloan. Bagay kayong dalawa, magpakasal na kayo. Kiki, halika rito. Hello, Kuya Yechuan. Kung magkakasundo ang pamilya Fu at An, mas lalo pa tayong unlad, Yechuan. Sabi mo laruan mo lang si Sunan? Sige. Gawin mo ito. Tulungan mo ang An Group na bilhin ang Sugru. Hindi pwede. Hindi ako kasangkapan ng pamilya Fu. Walang arranged marriage. At lalong hindi ko bibilhin ang Sugru. Mukhang hindi mo talaga makalimutan yung babaeng yon. Kung patay na siya, wala ka nang magagawa. Lolo, huwag naman po kayong magpakalabis. Tinatanggal ko lang ang hadlang sa'yo. Ang tagapagmana ng pamilya Fu, hindi dapat maging isang tangang umiibig. Huwag niyo siyang galawin. Naku, Lolo Fu, huwag muna kayong magalit. Yung pag-ibig, hindi dapat minamadali. Hayaan niyo muna kaming magkakilalan, Kuya Yechuan. At magkaroon ng pagkakaunawaan, di ba, Kuya Yechuan? Sige, mula ngayon, dito na sa bahay ng Fu titira si Anki. Kuya Yechuan, sana magtulungan tayo. Huwag mo akong sawaan, ha? Kuya Yechuan, sino yan? Kasambahay ba ninyo yan? Aso ko lang yan sa bahay. Huwag mo nang pansinin.
Aso ko lang yan sa bahay. Huwag mo nang pansinin. Sige, painom mo ako ng cup. Lagyan mo ng asukal. Sino yan? Pangalawang Kiao Wanru. Ano nang pakialam mo? Magtimpla ka ng kape, bilis. Sige, magtimpla ako. Sunan, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa yan kay Kuya Yechuan? Visit ka. Masarap ba ang kape? Fuya Chuan, ang galing mo. Isang babae ng isang babae, mas nakakadiri ka pa sa hayop. Lumabas ka. Di mo kailangang sabihin. Kayong dalawa, magbihis at lumabas. Sabihin mo, ano ang nangyari? Ahapon, pag-alis ni MS Su, si Kuya Yechuan ay naglalasing, tapos nandito ako sa tabi niya, akala niya ako si MS Su. Tapos kami ay, Gago ka. Paano ko to sasabihin kay Lolo An? ayos lang, kasi kami ni Kuya Yechuan. Magpapakasal din naman. Sigurado ka bang natulog tayo? Ginago mo siya. Ayaw mo pang aminin. Kuya Yechuan, ano ibig mong sabihin? Ako ay babae, paano ko gagamitin ang puri ko para magsinungaling? Di ko siya pakakasalan. Kung sino gusto, siya ang kumuha. Mga kasama, sa okasyon ng business meeting ngayon, may magandang balita ako. Ang aking panganay na apo na si Yechuan, at ang kanyang nobya na si Anki, ang anak ng An Group, ay ikakasal. Sana, dumalo kayo. Di ba si Boss Fu at ang Su Group ay magkasintahan? MS Su. Alam mo ba ang kasal ni Boss Fu? MS Su. Naghiwalay ba kayo na maayos o may third party? Boss Fu, gaano na kayo katagal ni MS Anki? Agad-agad ba yan? Wala akong relasyon kay Naan. At wala akong balak magpakasal. MS Su, pakiusap. Huwag mo nang guluhin ang relasyon namin ni Yechuan. Nagdadalang tao na ako kay Yechuan. Pakiusap, huwag mong agawin ang ama ng anak ko. Kailan kayo nagsimula? Isang buwan pa lang akong wala sa Fu family. Buntis na siya kay Fuya Chuan. Ibig sabihin, si MS Su ang nanliligaw? MS Su, ikaw ang kabit. Nakakadiri ang kabit. Bilang edukadong babae, bakit ka makikipag-agawan? Inosente ang bata. Ako. Hindi ako. Sisirahin mo na naman si Nanan? Ang aming sinanan. Wala itong kinalaman kay Fuye Chuan. Wala noon, wala rin sa hinahara. Sa susunod na buwan, magkakaroon kami ng engagement party ni Nanan. Inaanyayahan ko ang lahat ng media friends na dumalo. Sunan, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ko alam. Fuya Chuan, huling tanong ko na ito sa'yo. Ano talaga ang relasyon mo at ni Anki? Wala kaming relasyon. Nakita kitang nagkakagulo kayo. Paano ako maniniwala? Pasensya na sa mga nakakita ng kahihiyan. Mabuhay ng maayos ang anak ni Anki, desisyon ko. Ang kanilang engagement party ay sa ika-negatibo, 1-0 ng susunod na buwan. Yechuan, anong ginagawa mo? Buntis pa si Anki ng anak mo. Sigurado ka bang anak ko yan? Nakalimutan mo na ba ang gabing yon? Lolo, tingnan mo ito. Paano naging 2 buwan na ang bata? Tingnan mo pa ang mga sumunod. Sino-sino ang mga lalaki nito? Ginawa mo akong tanga, Kuya Chuan. Naghanap ka lang ng anak sa iba, ipinapasa mo sa akin, gusto mo bang mamatay? Huwag na kumuha. Lolo, matanda ka na, hindi na tumpak ang pagtingin mo, ang mga bagay ko. Huwag ka nang makialam. Paano ko malalaman, ang anak ng pamilyaan, mukhang mabait. Pero sa likod, ganoon pala kaloko. Hinamon mo ako, ang pamilya Fu at Tamilyaan.
Mula ngayon, wala ng relasyon, wala ng pakikipagtulungan. Lolo Fu, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mong ipawalang bisa ang pakikipagtulungan sa Angkor. Papatayin ako ng lolo ko kapag nalaman niya. Kapag may apo kang ganyan, hindi rin maganda ang lolo mo. Kuya Yechuan, hindi ko dapat kinainisan. Pupunta na ako ngayon para ipaalis ang bata. Pakiusap, patawarin mo ako, okay lang ba? Kapag ginambala mo ang tao ko, dapat handa kang harapin ang kahihinatnan. Pupunta na ako ngayon para humingi ng tawad kay MSU. Pakiusap, huwag mong ipawalang bisa ang pakikipagtulungan sa Angkor. Umalis ka. Huwag kumuha. Huwag, hindi yon totoo. Foyechuan. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-off ang telepono. Nasaan si Foyechuan? Gusto ko siyang makita. Kanina lang, dumating ang medical team ng pamilya Fu para magkonsulta. Malubha ang paglala ng kanang binti ni President Fu. Naapektuhan na nito ang kaliwang binti at mga nerbiyos. Kailangan putulin ang paa, kundi maapektuhan ang buhay ni Boss Fu. Gusto ko siyang makita. Ayaw ka pong makita ni Boss Fu, MS Su. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko kayang sumuway sa utos ni Boss Fu. Gusto ko lang talaga siyang makita. Gusto kong malaman kung ano na ang kalagayan niya. Kung natatakot kang magalit siya sa iyo, titingin lang ako ng palihim. Umalis na po kayo. Gusto ko lang talaga siyang makita. Sunan, alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Sino ba ang... Ikaw. Ayaw kitang makita. Lumabas ka. Sunan, anong nangyari? Doktor. Doktor. Sunan. Kapag nakikita ka ni Nanan, laging may masamang nangyayari. Nanan, anemic lang si MS Su. Walang malalang problema. Magpahinga lang at magpatingin. Fuyechuan, may puso ka pa ba? Paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Hindi ko inakalang babasagin niya ang bintana para makapasok. Sa tingin ko, sinadya mong magalit para hindi siya papasukin. Makinig ka sa akin, Fuyechuan. Lahat ng nangyari noon, pati ang pag-agaw ng susa-proyekto ng Fu. Ako ang may gawa noon. Walang kaalam-alam si Nanan. Kahit na siya ang gumawa, wala kang karapatang magalit. Ang mga dinaranas mo ngayon, hindi ito katumbas ng 1,000,000% ng sakit na dinulot mo sa kanya. Panda-blood ang dugo niya. Mula pagkabata, pinag-ingatan namin siya ng husto. Natatakot kaming baka wala kaming mahanap na dugo. Pero ikaw, nang pakasalan ka niya noon, ibinigay niya sa iyo ang buong pagkatao niya. Akala niya, alagaan mo siya. Pero ginawa mo lang siyang walking blood bank ng ibang babae. Naalala mo bang pwede siyang mamatay? Hindi ko sinasadya. At iyon ang pinakamalupit mong katangian. Kaya hindi namin hinahayaan na kayo ay magkabalikan. Dahil noong 3 taong iyon, winasak mo ang puso niya at sinaktan ang katawan niya ng walang awa. Sa paningin ko, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Nagkasala ako sa kanya. Kung talagang nagsisisi ka, dapat mong isipin kung paano mo siya babayaran mula ngayon. Kapag may narinig akong balita na sinaktan mo siya muli, hindi ito palalampasin ng pamilya Su. Hindi mangyayari yon. Mahal ko siya. Gising ka na. May iba ka pa bang nararamdaman? Wala na. Pwede pa ba akong tanggapin mo? Ang ganda ng paggaling ng binti mo. Kailangan lang magsanay ng husto. Makakalakad ka na ng normal. Narinig mo ba? Malapit nang gumaling ang binti mo. Sa wakas, makakapag-akbay na rin ako sa aking babaeng ikakasal. Nanan, sana sa pagkakataong ito, masaya ka na talaga.
Ang aking nanan, sa wakas, nakasuot na ng wedding dress na ginawa ko. Ang ganda-ganda mo talaga, mahal. Ngayon, ako ang groom, sa akin ka lang dapat tumingin. Sobrang seloso. Ginang Sunan, nais mo bang tanggapin ang lalaking ito bilang iyong asawa at makipagtipan sa kanya? Sa sakit man o kalusugan, sa kahirapan man o kayamanan. O anumang dahilan, mamahalin mo siya, igagalang at aalagaan. At tatanggapin siya hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Gusto ko. Ginoong Fuyechuan, nais mo bang tanggapin ang babaeng ito bilang iyong asawa at makipagtipan sa kanya sa sakit man o kalusugan? Sa kahirapan man o kayamanan, tatanggapin mo siya at mamahalin hanggang sa kamatayan. Gusto ko. Mga bagong kasal, magpalitan kayo ng singsing. Tuloy po kayo, Miss. Sunan. Ikaw pala ito. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo si Yechuan, ay makakapang-api ka na sa akin. Isang araw, iwan ka niya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Dahil minsan, nagustuhan din naman ako ni Yechuan. Nakalimutan mo na yata na kinain mo ang dugo ng iba. Ang dahilan kung bakit ka nakakapang-asta sa pamilya Fu ay dahil sa kapatid mo, na namatay para iligtas si Fei Sheng. Kaya pinagtiisan ka ng pamilya Fu ng matagal. Manager, ipak mo lahat ito para sa akin. Sige, sige. Kaibigan ba kayo ni Wanru? Napakaswerte niya na may kaibigan tulad mo na napakageneroso. Talagang napakapalad niya. Hindi kami masyadong close. Isama mo na lang sa iyong seles ang mga ito. Huwag mong hayaang gawin ng iba. Salamat, Miss. Sino ang pinapatamaan mo? Yechuan. Nakalimutan mo na ba na asawa kita? Umuwi ka na, hindi ka tumawag, hindi mo pa ako pinapunta para sunduin ka. Ay, baka kasi busy ka. Yechuan. Ako si Wanrao. Anina lang nang dumating si Sunan. Sinaktan at ininsulto niya ako. Nadumihan na, mahal. Bili mo na lang ako ng bago. Bilhin na natin ngayon, tara na.